What? Nakatulog? Bakit? Hindi mo ba natapos during office hours at inuwi mo pa? Tapos, tinulugan mo lang naman. Ano ba girl? Wala ka na sa college para yan ang dadahilan mo sa akin. Isang malaking kumpanya ang R&J Company kung saan nagbebenta sila ng mga furnitures na gawa sa mga quality na materyales. Ang may-ari nito ay ang mag-asawang Mr. and Mrs. De La Cruz na may 2 anak. Parehong nakatapos na rin ang pag-aaral, kaya't ang gusto ng kanilang magulang ay pumasok na rin sila sa kumpanya. Gia, anak, dahil ikaw ang panganay, gusto ko sanang ikaw ang maging vice president sa ating kumpanya dahil tumatanda na kami ng daddy mo. Kaya't ngayon pa lang, dapat ay masanay ka na sa pagtatrabaho sa ating kumpanya. Mami naman, alam niyo naman na hindi ako masyadong maalam ng mga pasikot-sikot dyan sa kumpanya. Baka mapahiya pa kayo dahil sa akin at magalit pa si daddy. Anak, kaya nga papasok ka. Subukan mo. Sasabihin ko sa daddy mo. Alam na niya ang gagawin sa'yo para matuto ka ng lahat ng pasikot-sikot sa kumpanya. O sige mami, ikaw ang bahala. Sagot naman ni Gia sa kanyang mami. Kinabukasan, habang nasa kwarto si Gia, ay masinsinan na pag-uusap ang ginawa ng mag-asawa na kung papaano ang anak nila ay magiging pamilyar sa kanilang kumpanya. Alam ko na, para masanay sa gawain niyang si Gia sa kumpanya, ay ilalagay ko muna siya sa posisyon na mababa. Siguro mainam na sa accounting department ko siya ilagay para alam niya ang labas at pasok ng mga kinikita ng ating kumpanya. Paliwanag ng kanyang ama. Oo, honey. Masyado pa rin naman kasing maaga kapag isinalang na natin siya kaagad sa pagiging vice president ng company. Pagsang-ayon ng kanyang ina. Oo, kaya mamaya sa dinner natin, pasabayin mo yung panganay mong anak para maipaliwanag sa kanya ang magiging trabaho niya. Saad ng daddy ni Gia. Gumabi na nga at naghanda ang mami ni Gia ng mga paborito nitong pagkain upang ganahan si Gia na sumabay sa pagkain. Anak, halika na, kakain na. Andito na rin ang daddy mo, anak. Katok ng kanyang mami sa kanyang kwarto. Sige po ma, lalabas na po. Sagot ni Gia. Oh, andito ka na pala Gia. Nabanggit sa akin ng mami mo na di mo alam ang mga pasikot-sikot sa kumpanya. Kaya nag-usap kami ng mami mo. At kanina ay napag-usapan namin na papasok ka na bukas sa kumpanya. Magiging under ka ng accounting department. May manager ka dun, kailangan mong sundin. At gusto ko rin na walang makakaalam na anak kita. Dahil siguradong itatrato ka nilang boss kapag ganun. Kapag wala silang alam, magiging mas mabuti dahil magiging mas mahigpit at matututo ka anak. Paliwanag ng kanyang daddy. Okay dad, no problem po. Sagot ni Gia. Pero sa isip niya, kabadong-kabado siya para sa mga susunod na araw. Kinabukasan ay first day niya sa trabaho. Hindi siya kasabay ng kanyang mommy at daddy upang hindi mahalata at malaman na anak siya ng CEO. Good morning everyone! May bago tayong empleyado. Siya si Gia at dito siya sa accounting department, sabi ng HR. Pakilala ng assistant ng kanyang daddy. Hello po. Bati naman Gia. Umupo na si Gia sa table kung saan siya inassign ng assistant ng kanyang daddy. Hindi alam ni Gia ang gagawin. Kaya't nagtanong siya sa katabing table kung ano ba ang maitutulong niya dahil mukhang namamroblema ito. Excuse me, may maitutulong ba ako? Tanong ni Gia. Bago ka dito no? Tanong din ito. Oo, first day ko pala ngayon. Sagot naman ni Gia. Okay,
Ikaw nang gumawa nito. Need mong i-analyze lahat yan. Ayan yung report ng profit ng lumipas na 5 taon. Diyan mo makikita kung kailan bumaba at tumaas ang profit ng company. Kailangan mong gumawa ng report para malaman kung ano yung possible cause. Paliwanag ng katrabaho niya. O sige, titingnan ko. Sagot ni Gia, ngunit hindi niya alam kung paano talaga ang gagawin niya. Habang binabasa ang mga report, hindi niya agad makita ang mga buwan at taon kung saan bumaba at tumaas. Inabot na siya ng maghapon doon. At inabutan na rin siya ng uwian na. Ano? Natapos mo na? Tanong ng trabaho niya. Hindi pa nga eh. Sagot niya. Bukas ng umaga kailangan niyo ng general manager. Kaya dapat sa umaga tapos mo na yan. Ganun ba? Sige, iuwi ko na lang para magawa ko sa bahay. Sagot ni Gia. Pagdating sa bahay, ay agad na siyang nag-aral kung paano ang kanyang gagawin. Pero nakatulog na siya at hindi niya ito nagawa. Good morning! Pati niya sa katrabaho. Ano, natapos mo ba yung report? Tanong agad nito. Hindi pa man nakakasagot si Gia, ay may nagsalita na sa unahan. Hinahanap kung nasaan ang report. At ito pala ay ang general manager. Nasaan ang report for the past 5 years? Gusto ko nang makita para malaman na kaagad kailan tumaas at bumaba. Masungit na sabi ng babae. Ay, hello ma'am, good morning po. Sa akin po, ibinigay kahapon yon, pero hindi ko pa po tapos. Nakatulog po kasi ako kagabi. Paliwanag niya. What? Nakatulog? Bakit? Hindi mo ba natapos during office hours at inuwi mo pa? Tapos, tinulugan mo lang naman. Ano ba girl? Wala ka na sa college para yan ang idadahilan mo sa akin. Galit, sabi nito. Sorry po talaga ma'am. Mahinang sagot ni Tia. Sorry? I want the report in 2 hours before lunch. So make it on time. Mataray na sagot sa kanya ng manager. Halos maiyak-iyak na si Tia dahil hindi siya sanay na sinisigawan ng ganun lang. Nakakahiya pa dahil dinig na dinig ng mga katrabaho niya ang nangyari. Di ba sinabi ko sa iyo kahapon na kailangan yun ngayong umaga ng manager? Oo nga eh. Kaya lang, nakatulugan ko talaga kagabi. Pasensya na talaga. Tapusin mo na yan. Kasi may bagong order ulit galing sa kabilang department. Mahirap matambakan ng trabaho. Sige, gagawin ko na. Sagot naman ni Kia. Natapos naman ni Kia bago ang lunchtime. Ngunit sa araw na yun, ay markado na siya sa general manager. Kaya't binigyan pa siya ng maraming trabaho nito. Gia, pakihanap na rin sa mga files na to yung mga dating supplier para sa kanila na rin umorder ng mga gagamiting materyales. Sige po ma'am. Sagot naman niya. Tara na kumain. Saad ng katrabaho niya. Ay, sige mauna ka na. May tatapusin pa kasi ako. Need daw ng 1 p.m. Nahihilo na si Gia ng mga oras na yun, pero pinilit pa rin niyang matapos ang pinapagawa ng manager. Hi ma'am, eto na po yung listahan ng mga dating suppliers. Andiyan na rin po yung mga price list nila. Eto lang, alam ko marami tong mga suppliers nito. Pakihanap mo mabuti, parang kulang yung report mo. Mataray na sabi ng manager. Ma'am, hindi pa po kasi ako kumakain. Magla-lunch po muna sana ako. Pangpapaalam na sabi ni Gia. Kasalanan ko ba kung di ka pa kumakain? Kasi kung natapos mo na agad kahapon yung reports, di sana maaga mo simulan yung supplier ngayong araw. Sige po ma'am, patapusin ko na lang po muna bago po ako mag-coffee break mamaya. Sagot ni Gia. Good. Ganyan dapat. Lahat ng oras dito sa opisina mahalaga. Kaya dapat, mabilis kang kumilos at gumawa. Paliwanag nito. Opo ma'am.
Maiyak-iyak na sa gutom si Gia at hindi talaga siya sanay na napapagalitan ng ganun. Kaya't para hindi na siya pag-initan ng manager, ay pinilit niyang tapusin ang trabaho bago siya mag-coffee break. Nakakain pa lang siya ng tanghalian. Ma'am, eto na po. Dinouble check ko na po. Yan na din po lahat. Okay, akin na. Oh, diba? Sabi ko sa'yo marami silang supplier eh. And also the price list. Sana? Ma'am, magko-coffee break lang po muna sana ako. Nagpaalam si Gia. Okay, pakidalian na. At magpapabili din ako ng coffee macchiato sa labas ng building. Sagot ng manager. Sige po ma'am. Lumabas ng building kaagad at umorder ng 2 blueberry cake at coffee upang kainin bilang lunch at merienda na rin. Pinilisan niya rin ang pagkain upang makabili ng coffee macchiato ng manager. Ma'am, eto na po yung coffee macchiato niyo. Oh, thank you. And by the way, Gia, ikaw na rin yung gumawa nitong PowerPoint proposal para bukas sa meeting. Don't worry, ako naman yung magdi-discuss niyan. Kaya isend mo lang sa akin sa gabi para maaral ko. Po? Okay po, sige po ma'am. Pagka-uwi sa bahay, ay nagpahinga lamang ng kaunti si Gia. Pero hindi na muna siya kumain para masimulan niya ang PowerPoint para sa meeting kinabukasan. Nahirapan si Gia dahil first time niya lang naman nagagawa nito. Kaya tumingin-tingin muna siya ng sample sa internet. Kunti na lang, matatapos ka na din. Mukhang hindi na ako makakapaghapunan. Ay, agahan ko na lang ang gising bukas. Saad niya sa kanyang sarili. Kinabukasan niya ay maagang gumising at kumain ng maraming almusal si Gia. Kamusta naman anak sa trabaho? Tanong ng daddy niya. Okay lang naman dad. Medyo marami lang talagang ginagawa. Naku anak, masasanay ka rin. Sabat naman ng mami niya. Oo nga po mami, daddy. Nakakapagod pa na talaga. Kaya ngayon ko na naiintindihan kung bakit halos madalas iginagabi kayong umuwi ni daddy noon. Kaya mo yun anak. Ikaw pa ba? Anak yata kita. Sagot naman ng daddy niya. Nagtawa na ng mag-anak. Pagkatapos kumain, ay nagpahatid lang sa sakay ng taxi si Gia upang hindi sila mahalata na anak siya ng CEO. Good morning, ma'am. Na-receive niyo po ba kagabi yung PowerPoint? Yes, na-receive ko. Ano ka ba? Lahat na lang yata ng pinapagawa ko sa'yo. Puro kapalpak. Nakita mo ba at pinag-isipan mo mabuting ginawa mong PowerPoint? Alam mo, ang meeting na yon ay para sa mga investor natin. Sigaw ng manager. Yes, ma'am. Inayos ko po yun. Well, hindi. Para sa akin, hindi maayos. Kung ipipilit mo yung gawa mo, edi ikaw mag-present sa meeting mamaya. Para sa'yo ang sisi kapag hindi nakuha yung mga investors na to. Po, ako po ma'am. Kinakabahan po ako eh. Pero sige po, ako na lang po yung magpapaliwanag. Wala na rin po kasing oras para ulitin ko po yung PowerPoint. Sa Gia na nalulungkot at kinakabahan. Alam mo pala eh. Sige, ikaw mag-present. Ayusin mo lang mabuti yan. Sumapit na ang 9:00 ng umaga. Kaya't pumasok na si Gia sa loob ng kwarto kung saan gaganapin ang meeting. Pagdating niya doon, ay nandoon ang mga investors at ang ibang general manager ng ibang department. Hiyang-hiya si Gia, ngunit nilakasan niya lang ang kanyang loob. Dahil sa likod niya ay ang matatalim na tingin sa kanya ng kanyang boss. Good morning everyone. I am Gia from the accounting department. Let me present you our agenda for today. Panimulang sabi ni Gia. Na ipaliwanag na ng maayos at maganda ang adhikain ng kanilang kumpanya at gustong mangyari sa mga proyekto. Kaya't hindi na nagdalawang isip ang mga investors kahit ang ibang manager from different departments ay namangha sa kanyang ipinakita. Good job! See you again in another project, Miss Gia. Thank you po, sir.
Isang ngiti naman ang ibinigay sa kanya ng kanyang manager. Bagay na ikinasiya ni Gia. Hindi alam ni Gia na ang manager niya ay ipinatawag sa CEO office ng araw na iyon. Have a seat, Miss Peña. Thank you, sir. Sagot nito. Kumusta si Gia sa accounting department? Tanong nito. Okay naman siya, sir. Honestly. Una, puro palpak siya. Hanggang sa tinambakan ko ng work. Nagagawa naman niya. And kanina, siya din ang presenter sa mga investors natin. Sagot naman ng manager. That's good. Unti-unti na siyang natututo. Sagot naman ito. Opo, sir. Mukhang magaling si Gia. Well, kanino pa ba magmamana? Di sa akin. Sa totoo lang, anak ko si Gia. Dahil wala siyang kaalam-alam sa opisina, kaya sa department niyo ko siya inilagay. At hindi ako nagkamali. Natututo na siya under your company. Thank you, Miss Peña. And congrats. Job well done. Masayang saad ng CEO. Hala, anak niyo pala siya, sir. Madalas ko pa naman mapagalitan. Kasi, kung magpapakita din ako ng awa, baka hindi niya magawa agad lahat. Pagdating sa accounting department. Hello everyone. I just want to congratulate Miss Gia para sa pagkuha ng bagong investor. At may big announcement din ako today. Si Miss Gia ay anak na ating CEO, R&J Company. Masayang pagpapakilala kay Gia. Thank you po sa inyong lahat. Lalo na po sa inyo, Ma'am Peña. Marami po ako natutunan sa iyo. Saad ni Gia.